So ito, nakakabahalang balita po. Kasi matagal na rin na nagsususpetsa yung ilang kababayan po natin na itong Pogo ay nagagamit ng gobyerno ng China laban sa atin. Okay? To undermine our sovereignty. This is additional evidence backing that. Pinost ni Senator Risa Ontiveros yung sinususpetsang Chinese military uniform ng People's Liberation Army na natagpuan po sa isang pogo sa Pampanga. The discovery of the PLA uniform only corroborates information shared by intelligence agencies establishing credible links between the pogos and the foreign intelligence assets. Someone is hell-bent on compromising our sovereignty. Diyan naman ako nagtataka sa laki-laki ng ating intel funds, ng ating confidential funds. Hindi ba natin natignan yan? Hindi ba nakita yan nung nakaraang administrasyon? Bakit naglalabasan ngayon yung mga ganyang balita? Diba? Na yung mga pogo pala ay nagagamit. Di natin alam bakit merong mga uniform dyan. Anong gamit yan? Kaninong gamit yan? Bakit nandyan yan sa mga pogo, diba? Anong use that for them? Kung yan ay lehitimong negosyo, bakit mo kailangan ng mga uniform ng sundalo dyan? So, yun nga, saan napunta yung mga confidential funds, di ba? So, the implication of these uniforms should send chills down our spine. It is so clear that every pogo has exploited our economic vulnerabilities and that pogos have now evolved into a breeding ground for crime and a national security threat. Lahat ng pogo masama. Yun ang according to Senator Risa. Matagal nang naipaabot sa amin ng intelligence agencies ang kanilang pangamba, kaya nananawagan akong muli kay Presidente. Iutos na niya ang total ban para sa mga pogo. I will file a bill to repeal RA 11590 passed during the Duterte administration on the taxation of pogos. I said no to that law at ngayon ibabasura na natin ng tuluyan. So yung mga pictures po ay galing sa PAOK, di ba? Sa Presidential Anti-Organized Crime Commission yan. So yan yung mga. So nakakabahala po talaga. And the thing is, hindi naman to yung matagal na pagsususpetsahan to. Kasi po, sa totoo lang, magtanong-tanong kayo mga taxi driver. Mga taxi driver na nakakaano niya kasi sa kanila sumasakay eh. Kumbaga sila yung sila yung madalas umupunta diyan, sila yung madalas. So talagang nakakabahala kasi napapansin nila. Ito pag nakakausap yung taxi driver sa Pasay, Parañaque area. Alam mo kasi yung galaw ng mga sundalo. 'Di ba? Maski naman sa atin, 'di ba? Maski kapag may kaibigan tayo, may kilala tayong sundalo, iba yung tindig eh. Iba yung tindig nila from all the years serving in the military, iba yung kanilang galaw, yung buhok nga eh. Iba yung kanilang iba yung galaw ng isang sundalo. Nakikita ng mga taxi driver, ng mga ibang kababayan natin na parang meron nga talaga. At ang tanong, anong ginagawa dito? Bakit merong mga istasyon ba dito? May mga uniform pang ganyan. So, nakakabahala at hindi natin alam kung para saan yan. Nag-react din si Senator Sherwin Gatchalian. Basahin natin yung kanyang reaction. This is clear evidence that pogos are a national security threat to our nation. It has opened the doors not only to criminal syndicates, but also to those who want to destabilize and infiltrate our governmental and political institutions. This is another reason why the administration should no longer allow them to operate in our country. So, tingnan po natin. Actually, ang goal nito is to create noise. Paimingay ng umingay. Maraming matatamaan. Meron mga ibang lehitimo o mga negosyo talaga na baka mapagkamalan din o maano din. Pero, kumbaga, ang pinopoint nila dito, yung economic benefit coming from pogos are not worth it. Hindi sulit yung pong nakukuha natin sa ekonomiya sa kapalit naman po nito na krimen, sa kapalit nito na pambabastos sa ating soberenya, pambabastos ng mga ilang Chino sa atin, hindi po sulit. Kaya po sana po ay pag-aralan po mabuti at aksyonan po kaagad para po makita. Ako gusto ko transparency talaga sa lahat ng pogo eh. Yun muna, alamin mo nang walang illegal na nangyayari.
O yun, pero siyempre desisyon ng Pangulo, meron silang intelligence reports, mas nakikita nila yung hindi natin nakikita, kung ano po ang desisyon nila tungkol dyan, ay suportahan po natin. At ngayon, talagang lumalaki yung ingay para iban po yung mga pogo na yan. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Remember po, sa Pilipinas, the Filipino should always come first. Bye-bye.